JLG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. 10 milyong pisong pabuya ibibigay ng DILG kapalit ng impormasyon ang kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. So yung mga previous na mga nakaupo, hindi talaga na nila sineryoso yung hulihan. Lahat yan, buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa. Fixer sa Land Transportation Office dito sa Metro Manila, hinuli 2 regional director. Inilipat ng pwesto dahil sa umano'y korupsyon. Okay, sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos. Dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos pasok na bilang state witnesses sa flood control project scam cases. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince kasi nag-usap kami na pumasok and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecure natin yan kagabi pa. Mga kawani at opisyal ng DPWH Cordillera Administrative Region pinagbawalang pumasok sa nasunog na opisina. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Babala sa mga fixer, huli sa aktong nag-aalok ng mabilisang transaksyon sa Land Transportation Office ang halos 40 individual. 2 namang regional director ng LTO ang inilipat ng pwesto dahil sa umano'y korupsyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Natatandaan nyo yung nag-viral na nakabangga ng bata sa Oriental Mindoro na overspeeding siya, binangga niya sa pedestrian lane. Yan yung mga produkto ng mga dumaan sa fixer na hindi tinuruan ng maayos na driving school. Arestado na sa 39 na fixer sa isinagawang one-time big-time entrapment operation ng Land Transportation Office kaninang umaga, kasama ang Philippine National Police at Quezon City Department of Public Safety. Sa LTO Central Office pa lang, 24 na ang nahuli sa aktong nag-ooperate. Oo, pero kinuha namin yung identity nila sa totoo lang para malaman natin kung sino-sino yung talagang mga fixer na yan kasi organized group din sila eh. Napansin ko kaya nag-operate kami ng isang biglaan na ganyan. Kasi mga iba't ibang area napansin ko parang may mga connect na sila, parang meron silang parang pinaka-boss nila. Ayon kay Asek Lacanilaw, obligayin din niya ang mga LTO Regional Director sa bansa na magsagawa ng operasyon kontra fixer. So yung mga previous na mga nakaupo, hindi talaga na nila sineryoso yung hulihan. Lahat yan, buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa na kailangan may accomplishment every month sa mga ganyan para dahan-dahan natin masilip. Kasi oras na hindi sila nakapag-report, kaya inuna ko muna dito sa amin sa Central para maging halimbawa. Kasi oras na hindi sila makapag-report, malalaman kung bakit. May mga nagmamaneuver na fixer dun sa kanila siguro, kaya hindi nila mahuli-huli. So, kailangan hulihan talaga. Paalala naman ng LTO chief sa publiko, wag na wag tangkilikin o makipagnegosasyon sa fixer na nag-aalok na mag-asikaso ng lisensya o papeles man ng sasakyan.
Matapos sumailalim sa medical examination, sasampahan ng mga ito ng reklamong paglabag sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Samantala, mula sa pagiging regional directors, inilipat muna kahapon sa Central Office ng Land Transportation Office ang opisyal ng LTO Regional Office 4B at Region 7. Unang-una, kaya natin inaayos ang LTO. Nire-reform natin yung LTO, yung sistema ng LTO na alam natin na nirereklamo natin kahit ako nung araw. So, yung pagre-reform ng LTO, hindi kaya kasi siya ng overnight. Kailangan maging consistent yung magiging mga operation para talaga magkaroon ng impact at mabawasan at mawala sila. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, bukod sa umano'y alegasyon ng korupsyon, isa pa sa kanilang tinitingnan ay kung may kaugnayan sa mga fixer ang nasabing mga opisyal. So isang dahilan yon kaya nag-reassign kami ng dalawang regional director dito sa central office kasi yung ongoing yung investigation sa kanila. And yung iba doon sa kanila, pinakasuhan ko na sa ombudsman eh. So may mga ibang mga reklamo na naman. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumipensa ang Department of Energy sa mga pahayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na maaaring konektado sa kanyang mga expose ang pagkansela sa kontrata ng kumpanyang itinatag niya. Paglilinaw ng DOE, matagal na nilang inabusuhan ang mambabatas ng mga paglabag sa pinasok na kasunduan sa pamahalaan. Ito ang balita ni Joan Nano. Walang kinalaman sa Cabral Files ang pagkansela ng Department of Energy sa mga kontrata sa gobyerno ng kumpanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Base sa post ni Congressman Leviste, Setyembre pa lamang umano ay sinasabihan na siyang gagawa ng kaso kung isa sa publiko ang listahan ng sinasabing budget insertions at mga proponent nito na nakuha niya sa pumanaw na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pinayuhan rin umano siya na manahimik na lang para sa kanyang kapakanan. Ngunit ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unfair o hindi patas ang mga naging pahayag ng kongresista matapos ang termination of contract. Katunayan, nag-aalinlangan pa siya na gawin ito dahil sa posibleng maging maling konotasyon sa hakbang. Nilinaw din ng kalihim na kaya nila pinagmulta ng nasa 24 billion pesos ang Solar Philippine Power Projects Holdings na itinatag ng mambabatas ay dahil sa kabiguan itong tuparin ang kanilang pangako. Dagdag pa nito, taong 2019 hanggang 2021 ay binabalaan na nila ang kumpanya. Binigyang diin din ni Garin na ang mga aksyon ng DOE sa Solar Philippines ni Leviste ay nakapaloob sa kanilang mandato na disiplinahin ang mga namumuhunan. Sa huli, sinabi naman ni Congressman Leviste na iginagalang niya ang mga kawani ng gobyerno at tutugon siya sa mga pahayag na ito sa tamang forum. Humingi na rin siya ng paumanhin sa mga tatamaan ng kanyang ipinaglalaban. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson at Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer na mapag-uusapan sa isasagawang pagpupulong ng komite ang issue sa solar energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Partikular na sa order matters sa nakatakdang pag-uusapan sa gagawing pagpupulong ng komite sa January 26, 2026. Nilinaw naman ng kongresista na para maimbestigahan ang issue ng House panel, kailangang may maghain ng resolusyon o talakay nito sa privilege speech sa plenaryo ng Kamara. So ito yung issue about franchise, about Leviste, yung binigyan sila. Well, we'll take that. So, natin, somebody has to file. Yun ang procedure natin. Tapos, kung mag-file ng resolution to conduct any investigation, we have to follow the rules, the ruling. Kailangan yung approval ng members of the committee. Sa kanya namang social media post, iginiit ni Congressman Leviste na may nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya kabilang na ang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas niya
Dagdag pa nito, ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya niya sa mga nag-iimbestiga. Hinay-hinay lang. Ito ang payo ni Senador Panfilo Lacson kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ayon kay Senator Ping, mismong ang ina ng neophyte congressman na si Senator Loren Legarda ang lumapit sa kanya para hilingin na mabigyan ito ng advice kasunod ng mga natatanggap nitong pambabatikos dahil sa paghahayag ng nilalaman ng Cabral Files. Gayon din ng umano'y 2 million pesos na bonus ng mga kongresista. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Nakatakda rin umano silang magkita ni Congressman Leviste bagamat wala pang katiyakan sa ngayon kung kailan. Inaasahang ipatutupad sa madaling panahon ng Department of Information and Communications Technology ang mas pinalawig na paggamit ng blockchain technology upang mabantayang mabuti ang paggamit ng pambansang pondo. Samantalang maaari namang magsumbong na ang publiko sa mga reklamo nito sa mga delivery services sa pamamagitan ng Oplan Bantay padala ng ahensya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinaplano na niya yung execution niyan. And once the budget has been allocated officially, we'll start constructing na the blockchain that will not cater just to the budget but for the whole cadena execution. Siguro by 2027, yan na yung mangyayaring pure blockchain from budget to disbursement to budget allocation, etc. etc. Taon 2027, inaasahang maipapatupad na ng Department of Information and Communications Technology ang tinatawag na Consortium Blockchain. Ito ang mas malawak na paggamit ng blockchain technology ng mga ahensya ng gobyerno para sa mas transparent na paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mas mahigpit na mababantayan ang pondo ng bayan mula sa alokasyon at sa paggastos nito. Paliwanag ni DICT Undersecretary David Almirol, sa pamamagitan ng mas pinalawig na digitalization, makikita ng malinaw na DICT, Commission on Audit o COA at ng Department of Budget and Management o DBM ang ginagastos sa mga proyekto ng pamahalaan. So pag nagpasok ng budget po, data ng DBM, kita po agad-agad yan ng DICT, kita rin yan ng COA. Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa, in-award itong project na ito kay halimbawa, contractor A, kita rin po ng 3 server po yan. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po yan. 30% done na yan. So wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po ito. No? Binigyan din ng Department of Information and Communications Technology na malaking tulong ang paggamit ng pamahalaan ng tinatawag na blockchain technology upang maiwasan ang katiwalian sa paggamit ng pambansang pondo. Ano ba magagawa nito para sa mga Pilipino? Una, iwas korupsyon. Kapag ang budget ay may permanenteng digital record na hindi pwedeng baguhin ng palihim, mas mahirap madaya, mas madaling manangot. Ikalawa, alam ng tao kung saan napupunta ang pera. Mas malinaw, mas nasusundan, mas nasusuri mula pag-apruba hanggang paggastos. Samantala, ilulunsad rin ng DICT ang tinatawag na Oplan Bantay Padala. Sa pamamagitan naman ito, maaaring magreklamo ang publiko laban sa mga delivery service o courier ukol sa mga ipinapadalang parcel o anumang package. Bakit po ito mahalaga? Malalaman mo kung sino ang mapagkakatiwalaang courier. Makikita mo kung inaayos ang reklamo at may epekto ang boses mo. Pag nagreklamo po kayo sa 1326 at dict.gov.ph, every week po, binibigyan po ako ng report dyan ng PIMEDES team kung sino yung mga delivery service na may mga problema. Down to the specific problem po. At marami na pong naayos naman. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat humarap sa pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee hearing si dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay kahit itinanggi ni Romualdez ang kaugnayan sa contractor sa Diskaya couple. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dapat, no, para yan naman ang matagal nang iniintay na rin ng publiko, di ba? At gamitin niya ng pagkakataon. Panahon na upang ipagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control corruption scandal ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa January 19, nakatakda na ang susunod na hearing ng Senate panel. Ayon sa Makabayan Block lawmaker, dapat humarap na rin sa pagdinig si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos banggitin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na may iimbitahan silang resource person sa hearing na posibleng mag-ugnay sa dating House Leader sa mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Wala nang ibang pagkakataon pa yung pagharap niya sa ICI that was closed door executive session. So, magandang pagkakataon ng Blue Ribbon Committee dahil talagang hindi natitigil ang paniningil ng publiko at paghahanap sa nasa ng mga malaking isda. Itinanggi na ni Congressman Romualdez ang aligasyong nagkaroon siya ng transaksyon o ugnayan sa mag-asawang Diskaya sa pamamagitan nito ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo. Dagdag pa ni Congressman Romualdez, wala ring katotohanan ng ulat na bumili ito ng high-end property sa Makati City at ang front ay ang Diskayas. This is in reaction to reports linking former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez to the Diskayas through an alleged property purchase. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Giit pa ng abogado ni Congressman Romualdez, hindi ito ang sinabi sa testimonya ni Curly Diskaya sa naunang pagdinig ng Senate panel. Mr. Diskaya further explained that the Speaker's name was merely being used or name-dropped by others without personal knowledge, meeting, or transaction on his part. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Let us be reminded that allegations cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced by speculation. Wala pang tugon ang kampo ni Congressman Romualdez kung dadalo ba ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19. Samantala, umaasa rin si House Deputy Minority Leader Tino na iimbestigahan ang umano'y pagiging sangkot ng cabinet officials ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control corruption scandal. Kabilang na ang nagbitiw na si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at iba pang tinanggal na kalihim sa gabinete ni PBBM dahil sa issue. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggi muna ang Malacanang na magbigay ng pahayag sa isiniwala ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa umano'y isinumiting maling impormasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan pa nilang biniberipika ang bagay na ito. Yung po bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Samantala, wala pa rin pahayag hanggang ngayon si Bonoan na kasalukuyang nasa labas pa ng bansa.
Susunod sa Ito ang Balita. Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. 10 milyong pisong pabuya ibibigay ng DILG kapalit ng impormasyon ang kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Naglabas na ng reward money ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa agarang ika-aaresto sa itinuturing na mastermind sa kaso na missing sabongeros na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, number 1 most wanted sa ngayon ng bansa si Ang na itinuturing na ring armed and dangerous. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, magkano ang pabuyang iniaalok ng DILG at wala ba sila talagang idea kung nasaan ngayon si Ang? Monica, sinabi ng PNP na mayroon silang mga natatanggap na impormasyon kung saan posibleng matagpuan itong si Charlie Atong Ang. At naglabas nga ang DILG ng 10 milyong pabuya para sa sino mang makapagtuturo para maaresto itong itinuturing na siyang mastermind sa kaso ng missing sabongero na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang pondo ay galing mismo sa intelligence fund ng DILG. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na may hirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group, sinabi nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga ari-arian ni Atong Ang sa iba't ibang lugar sa bansa kabilang sa Batangas, Laguna, Mandaluyong at Pasig City. There are properties, ma'am, na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang ng panahon na paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. There are information, ma'am, coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nananatiling nasa Pilipinas pa si Atong Ang. Pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Dahil sa patuloy na pagtatago ni Ang sa batas, itinuturing naman ng DILG na number 1 most wanted person sa Pilipinas si Ang. Kasama po si Atong siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing about 100 over 100 missing sabongeros. Itinuturing din itong armed and dangerous ng DILG. Kaya naman, ipinag-utos na rin ng PNP ang pagkansela ng lisensya ng 6 na baril nito. He is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. Sakali naman aniyang nakalabas na ng bansa si Ang, hindi rin ito makapagtatago sa batas dahil ipinasasama na ito sa Interpol Red Notice. Si Ang ay may kinakaharap na kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention, kaugnay ng pagkawala ng nasa 34 na mga sabongero noong pang 2021 hanggang 2022. Monica, matapos nga maisilbi ang warrant of arrest kahapon sa 11
Pitong akusado, naibalik ito. Korte ay nananatiling na kustodiya 7 akusado at naghihintay na lamang ng commitment order mula sa korte kung saan sila ikukulong. Monica? Maraming salamat, Leia Ilagan. Itinuturing ng fugitive from justice ng Department of Justice ang negosyanteng si Atong Ang. Ito ay matapos na hindi sumuko si Ang kahit na mayroon ng warrant of arrest laban sa kanya na inisyo ang korte sa Laguna. Naniniwala rin ng DOJ na nasa bansa pa si Ang batay na rin sa mga impormasyon na kanilang nakuha na wala itong record na lumabas ng Pilipinas. Dagdag pa ng DOJ, maaaring ma-archive ang kaso ni Ang kapag hindi pa rin ito maaresto tulad ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli na ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil sa si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Inanunsyo ng administrasyon ni US President Donald Trump ang paglulunsad ng ikalawang yugto ng Gaza Peace Plan na nakatuon na sa demilitarisasyon, technocratic na pamamahala at rehabilitasyon ng lugar. Ayon kay US Special Envoy Steve Witkoff, itatatag ang isang pansamantalang Palestinian Technocratic Administration sa Gaza at sisimulan ang ganap na pagdidisarma ng mga armadong grupo. Binigyang diin ng Estados Unidos na inaasahang tutuparin ng Hamas ang lahat ng obligasyon nito, kabilang ang agarang pagbabalik ng huling bihag at nagbanta na kung hindi ito tutupad ay may kaakibat na seryosong kapalit. Samantala, kinumpirma ng Egypt, Qatar at Turkey ang pagbuo ng isang Palestinian Technocratic Committee na inaasahang makatutulong sa pagpapatatag ng ceasefire at pagpapabuti ng kalagayang makatao sa Gaza. Walang naging tiyak na kasunduan sa pagitan ng US, Denmark at Greenland matapos ang pakikipag-usap ng mga foreign affairs ministers ng dalawang European nation kina US Vice President J.D. Vance at Secretary of State Marco Rubio. Bagamat naging mabunga ang usapan sa pagitan ng tatlong bansa, hindi pa rin naresolba ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa control sa Greenland. Binigyang diin ng Denmark at Greenland na hindi nais na mga ito na mapasa ilalim ng US ang Arctic Island Nation at nagbantang magpapadala ng karagdagang military force sa Greenland. Muli namang iginiit ni Trump mula sa White House na kailangan ng US ang Greenland para sa national security ng bansa. Hindi na makakapag-apply ng US visa ang mga residente mula sa 75 na bansa mula January 21. Ayon sa US State Department, kinakailangan maribisa ang vetting at assessment processes ng US sa mga applicants mula sa mga bansang ito upang maiwasan ang fraud at pandaraya mula sa mga residente nito. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Our visa system, okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. And so our visa process basically is, and there are some times we'll deny people visas. Itinigil ng US ang pagproseso ng lahat ng visa processing sa 75 bansa bilang bahagi ng malawakang crackdown ng Trump administration sa mga visa applicants na posibleng maging pabigat sa ekonomiya ng bansa sa hinaharap. Ipinag-utos ng US State Department sa mga konsulado ng Amerika na tanggihan ng visa applications habang masusing pinag-aaralan ng ahensya ang pagpapabuti ng screening at vetting procedures para dito.
Kabilang sa listahan ng mga bansa ay ang Russia, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Egypt, Nigeria, Thailand, Yemen, Somalia at iba pa. Hindi naman kabilang ang Pilipinas sa mga nasabing bansa. Ang desisyon ng Trump administration ay matapos ang investigasyon nito sa estado ng Minnesota na umano'y naging sentro ng visa fraud ng mga Somalian immigrants. We're investigating large-scale visa fraud, and the Department of Justice has already charged nearly 100 people in criminal conspiracies in Minnesota, which are all over the place. Magsisimula ang polisiya sa January 21 at magpapatuloy hanggang sa matapos ang reassessment ng State Department. Noong November 2025, una nang ipinag-utos ng Trump administration sa mga konsulado nito na ipatupad ang mas mahigpit na screening rules para sa visa applications at i-deny ang mga aplikanteng makikita ang posibleng umabuso sa public benefits. Kabilang sa ikinokonsidera sa bagong screening ay ang estado ng kalusugan ng aplikante, edad, English proficiency, financial status, at maging ang posibilidad ng long-term medical care. Giit ng State Department, kinakailangan ng paghihigpit upang hindi maabuso ng foreign nationals ang taxpayer money na dapat lamang sa welfare at public benefits ng U.S. citizens. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinukumpirma pa ng administrasyon ni US President Donald Trump ang mga ulat na itinigil na ng pamahalaan ng Iran ang execution sa mga nagpoprotesta laban sa rehimen ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Gayunman, tiniyak nito na nananatiling nakabantay ang Estados Unidos sa nangyayari sa Iran at hindi nawawala ang posibilidad ng paggamit ng aksyong militar ng US kung hindi mahihinto ang kaguluhan sa nasabing bansa. Ito ang balita ni Joanna Besonia. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Considering military action, is that still a threat? No executions. Everybody's talking about a lot of executions were taking place today. Patuloy na nakabantay ang Amerika sa mga nangyayaring gulo sa Iran. Ito ang tiniyak ni US President Donald Trump matapos makatanggap ng impormasyon na maaaring itinigil na ng Iran ang pagbitay sa mga nagpoprotesta laban sa pamahalaan. Gayunman, inamin ng US President na patuloy pa itong biniberipika at wala pang kumpirmasyon mula sa independent sources. Dagdag pa niya, hindi pa rin inaalis ng US ang anumang opsyon, kabilang ang paggamit ng military force para mapahinto ang kaguluhan sa Iran. But we've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or execution. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. But that's just gotten to me from information that the killing has stopped. Ayon sa mga human rights group, mahigit 3,400 na ang nasawi at higit 10,000 ang naaresto mula na sumiklab ang mga protesta na itinuturing na pinakamalaki sa Iran mula noong 1979. Nangyari ito sa gitna ng 5 araw na internet blackout na sinasabing ginamit upang palalain ang panunupil sa mga relihista. Sa panig ng Iran, iginiit ng pamahalaan na wala na umanong planong hangin o execution sa kasalukuyan at sinabing kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. در حال حاضر تسلط کامل نیروهای امنیتی ما در همه شهرهای کشور وجود داره. تسلط اطلاعاتی هم ما وجود داریم. اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی به دست آمده از عوامل تروریستی در داخل کشور و رابطین اونها در خارج از کشور. میدانیم که جلسات طراحی در کدوم کشورها صورت گرفته و به جای خودش خواهیم گفت. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Nagbabala ang Iran na handa silang gumanti sakaling umatake ang Estados Unidos.
شما سوال فرمودید عملیات پیش دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. حتی آماده تر از قبل از جنگ قبلی هستیم و علتش هم روشنه. بهترین شیوه جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست و اینکه دشمنان ما مجددا دچار سوء محاسبه نشوند. Nag-anunsyo rin ng German airline na Lufthansa na iiwas muna ang kanilang mga flight sa Iranian at Iraqi airspace dahil sa lumalalang sitwasyon. Samantala, nagbabala ang G7 nations ng posibleng karagdagang sanctions kung magpapatuloy ang marahas na panunupil. Joanna Bisonia, UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinapahalagahan. Muling naging accessible ang social media platform na X sa Venezuela nitong Martes, higit sa 1 taon matapos itong ipagbawal sa bansa ng dating Pangulong si Nicolas Maduro. Inanunsyo ni Interim President Delcy Rodriguez ang pagbabalik niya sa X at in-update ang kanyang profile para hikayatin ang pagkakaisa, economic stability at social justice para sa Venezuela. Noong August 2024, ipinagbawal ni Maduro ang X matapos ang naging sagutan nila ni ex-founder Elon Musk at bilang pag-atake sa platform dahil sa kritisismo sa kanyang kontrobersyal na eleksyon na nagdulot ng pagbawi ng access para sa publiko. Kahit na bumalik na ang access ng X, hindi pa rin ito lubos na nagagamit sa lahat ng lugar sa bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Itinuturing na 73rd most powerful ang Philippine passport sa buong mundo batay sa pinakahuling ulat ng Henley Global Passport Index. Ngunit mas mababa ito kumpara sa 72nd spot na nakuha ng bansa noong July 2025. Ang ranking ay batay sa kabuuang bilang ng destinasyon na maaaring puntahan ng passport holder nang walang visa gamit ang datos mula sa International Air Transport Association o IATA. Sa kasalukuyan, ang Singapore ang may pinakamakapangyarihang passport sa buong mundo na may visa-free access sa 192 countries, habang ang Japan at South Korea ang pumapangalawa na may 188 visa-free destinations. Papayagan simula bukas, January 16, 2026 ng Pilipinas ang mga mamamayan ng China na pumasok sa bansa ng walang visa sa loob ng 14 na araw ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang visa-free entry ay para lamang sa tourism at business purposes at hindi pwedeng i-extend o i-convert sa ibang uri ng visa. Maaaring pumasok ang mga Chinese sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila at Mactan Cebu International Airport. Kailangan lang nilang magpakita ng valid passport, kumpirmadong hotel booking at return o onward ticket. Ang programang ito ay may bisa sa loob ng 1 taon at pag-aaralan upang matiyak ang seguridad at maayos na pagpapatupad. Susunod sa Ito ang Balita. Okay, sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos. Dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos pasok na bilang state witnesses sa flood control project scam cases. Napaulat na pagkamatay ng mga sibilyang bata sa engkwentro ng militar at New People's Army.
walang katotohanan ayon sa lokal na pamahalaan ng Abra de Ilog. Pasok na bilang state witness ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at isang kontraktor na inugnay sa issue ng flood control project anomaly. Umabot rin sa mahigit 316 million pesos ang naisauling pera sa gobyerno kaugnay ng flood control issue. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos. Ganap ng state witnesses ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at isang kontraktor. Ayon sa Department of Justice na kwalipikado sa programa ng kagawaran, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH National Capital Region Director Gerard Opulencia. Kasama rin sa mga testigo ng Estado ang kontraktor na si Sally Santos. Paliwanag ng DOJ bilang state witness, hindi na sila kasama sa mga kakasuhan kaugnay ng mga reklamo kung saan sila ay tumestigo o nakipagtulungan. Gayon din ang mga reklamo na nagbigay sila ng ebidensyang magagamit ng Estado o prosekusyon. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. Ngunit nilinaw din ng Justice Department na walang blanket immunity sa mga ito. Ibig sabihin, kapag may ibang reklamo labas doon sa kung saan sila nag-testify, ay maaari pa rin silang makasuhan. Ang Office of the Ombudsman sang-ayon naman sa naging pasya ng DOJ na gawing state witness ang apat. Hindi, tama yan. Inabot ko pa yan eh. I was there. Except for Opulencia that I didn't have anything, hindi ako nakapag-interfere. Yung kay Sally Santos, tsaka yung kay Henry Alcantara, kasama ako sa gumawa ng desisyon yan. Sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ay hindi naman nag-qualify na maging state witness. Samantala ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, umaabot na sa 316.3 million pesos ang kabuuang naisauling pera ng apat na state witnesses sa gobyerno mula sa illegal nilang kinita sa flood control projects at iba pang transaksyon. Ang pinakahuling nagsauli ay si dating Yusek Roberto Bernardo na umabot sa 35 million pesos. Ang pinakamalaki namang naisauli ay mula kay Engineer Henry Alcantara na nagkakahalaga ng 181 million pesos. Sabi pa ng DOJ, aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang inaasahang isauli ng apat na state witnesses. Estimate natin doon sa apat, lalampas ng 1.5 billion ng sasoli. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaring most guilty sa flood control scandal ang mga tinaguriang BGC boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito ang inilahad ni Ombudsman Crispin Remulla na batayan niya sa evaluation ng Department of Justice. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ginawa mo pa state witness siya, sino matitira? Di wala ka nang pananagutin pag lahat ginawa mo state witness. Dapat pinipili ang state witness. Ito ang binigyan diin ni Ombudsman Crispin Remulla sa gitna ng investigasyon sa isyu ng katiwalian kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Remulla, nasa Department of Justice pa lang siya ay pinag-aralan na nila ang mga pahayag ni Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sila ang mga tinaguriang BGC boys na dating engineers sa Department of Public Works and Highways o DPWH at nasasangkot sa flood control scandal. Paliwanag ng Ombudsman, hindi pwedeng lahat ay gawing state witness. May mga bagay na dapat pag-aralan ng gusto para maging state witness sa tao. And of course, ang principle mo talaga fina-follow, not the most guilty. Apparently, sa loob ng evaluation ng DOJ, meron silang pakiramdam na doon nga nakatuon. Probably, they may be the most guilty, at least with regards to the ghost projects.
Dagdag pa ni Ombudsman Boying Remulla, kung lahat ay state witness, wala nang ikukulong at pananagutin na taliwasan niya sa batas. Inihayag rin ni Remulla na hindi sila nag-aalala sa napapaulat na planong pagre-recant o pagbawi ng mga sinumpaang pahayag ng BGC Boys. Aniya, may ibang independent na ebidensya na tumatayo sa naturang issue. Pag nagkaroon ng pagkakataon, baka kausapin ko to mga accused na to para ipaliwanag sa kanila na playing hardball here will not be favorable for them. Kasi ando na, nakalabas na lahat yan. Meron na silang testimony sa Senate. Diba? Nag-testify na sila under oath. Babawiin mo ngayon yan. Magdadagdag ka pa ng problema. Kaya may problema ka na. Diba? Baka naman they're not well advised. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Ombudsman Crispin Remulla ang kumakalat na impormasyong mayroon umanong nagtangkang manuhol sa kanya at sa kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon sa nakatatandang Remulla, kinausap niya ang kanyang kapatid patungkol dito. Ito ang balita ni Ivana Alvarez. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koneksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayong prove ang kaso. Walang natanggap na direktang alok si Ombudsman Crispin Remulla na 1 bilyong piso upang manahimik sa investigasyon ng flood control scandal. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon ng kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may nagtatangka sa kanilang manuhol ayon sa kanilang malapit na kaibigan. Totoo po. Isa pong contractor based on the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Kwento ng nakakatandang Remulla, totoo na may mga nais makipag-usap sa kanila. Ngunit mahirap anyang tukuyin kung sino talaga ang nais manuhol, lalo na at malawak ang mga koneksyon at hindi naman lantarang inialok sa kanilang dalawa. Yung pinag-usapan namin niya, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado niya kagad. Wala a friend of a friend na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan. Payo ni Ombudsman Remulla sa kanyang kapatid, oras na lumitaw sa kanyang harapan ang nais manuhol sa kanila, arestuhin na ito agad-agad. Sabi ko nga sa kanya, basta ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga mayroong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable eh. Kasi ito ay hindi recorded, ito ay binanggit lang, walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa sa akin. Tiniyak naman ni DILG Chief Remulla na hindi nila tinanggap ang mga tangkang suhol na ito at isinumbong na rin mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kadalasang maririnig ang salitang extradition tuwing mayroong mga individual na nais pabalikin sa bansa upang harapin ang kanilang mga kaso. Ngunit paano ba gumagana ang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa? Ito ang balita ni Jed Narasina. Nagkasama-sama mga bansa sa mundo para magkaroon sila ng cooperation para madakip nila ang kanilang national na nagtatago sa ibang bansa na hindi nila ma-access kasi nga nagtatago. Yun ang principle behind the extradition. Pinag-aaralan na ngayon ng mga kinauukulang ahensya ng Pilipinas kung paano mapapauwi ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay para harapin ang kanyang mga kaso na may kaugnayan sa flood control project scandal. Ngunit sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng bansa kung saan ito nagtatago. Pero ano nga ba ang extradition treaty at paano ito gumagana?
Ang extradition isang formal na proseso kung saan ibinibigay ng isang bansa ang isang individual na nasa kanila sa isa pang bansa upang harapin ang kaso nito o maisilbi ang sentensya. Magsisimula ito sa request kung saan magpapadala ng formal na hiling ang requesting state. Susunod ang review o susuriin ang nasabing request ng Department of Justice ng requested state o ang bansang kinaroroonan ng suspect. Dadaan din ito sa korte kung saan may karapatan pa rin ang akusado na magkaroon ng abogado at questionin ang hiling. Kung mapayagan ng korte at ng gobyerno, doon pa lang iaabot ang suspect sa mga otoridad ng humihiling na bansa. Ngunit hindi ito basta-bastang pagbabalik ng isang individual dahil kailangan ng tinatawag na extradition treaty. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung walang treaty, ay walang obligasyon ng isang bansa na ibalik ang isang suspect, maliban na lang kung may special arrangement. With the United States of America, we have an extradition treaty with Netherlands. We also have extradition treaty with other countries like UK, no, and other other European Union countries. Yan ang mga extradition treaty. Sa Portugal, wala tayong extradition treaty. So hindi natin may invoke, hindi natin masasabi sa Portuguese government, dakpin nyo kagad si dating representante Zaldico in our particular subject matter right now. Paliwanag ni Attorney Rico Domingo, hindi madali na mabuo ang isang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Napakatagal nun, Jed. Yung ating extradition treaty sa Amerika, it took years. Kaya kung ngayon lang tayo, because of the situation that we're in, na gusto nating dakpin kaagad si Mr. Ko, mukhang maghihintay tayo, baka wala na si President Marcos. At dahil sa kasalukuyan ay walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal, kung saan pinaniniwala ang naroroon si dating Congressman Ko at may hawak umano na Portuguese passport ay mahihirapan ang Pilipinas dito. Ngunit ayon kay Dean Rodel Taton ng San Sebastian College Graduate School of Law, may ibang paraan naman na maaaring gawin ang bansa para mapauwi ng Pilipinas si dating Representative Ko. Maaari ring makipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol na mailagay si Ko sa Red Notice List. So, pwede nila siya ang tinatawag na eyes and ears ng ating gobyerno sa Portugal, at ang NCB Portugal will be able to help us find the residents, the financial activity, and ano pang activities ni Zaldico sa Portugal. We're not invoking any treaty, any extradition treaty because wala nga tayong extradition treaty with Portugal, but ang Interpol can help us look for that. Sa simpleng salita, kung walang extradition treaty ay walang obligasyon ng isang bansa na ibalik ang isang individual sa requesting country. Ngunit maaaring ipakansela ang passport para sila ay e-deport o kaya naman idaan sa diplomasya o pakiusap o makipagtulungan sa Interpol. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sarado at secured na ang Department of Public Works and Highways Cordillera Office sa Baguio City matapos itong masunog kagabi. Hindi na rin pinapayagang makapasok ang sinuman kabilang ang mga opisyal ng kagawaran. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, ano na ang pinakabagong update sa security at investigasyon sa DPWH Car Office? Yes, Monica, narito ako ngayon sa DPWH Cordillera Office sa Engineers Hill kung saan striktong pinagbabawalan ang sinumang tao na pumasok kahit ang mga opisyal kabilang ng Regional Director hindi pinapayagan. Ang tanging may kapangyarihan para payagan ang pagpasok ay ang kalihim ng DPWH. Round the clock na babantayan ng Baguio City Police ang compound ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region kasunod ng naganap na sunog kagabi na nagmula sa Financial Management Records Room.
Sa ngayon, nagsasagawa na ng forensic examination sa insidente ang Bureau of Fire Protection Central Office. Kumuha na ito ng sample materials at mga kable para matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay off-limits ang lugar. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince, kasi nag-uusap kami na pumasok, and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecured natin yan kagabi pa. Lumalabas sa paunang investigasyon na posibleng may kinalaman ang problema sa kuryente ang sunog. May naobserbahan umanong nag-spark na mga kable malapit sa DPWH bago pa man ang insidente. Nakaranas din ng fluctuate ng kuryente ang tanggapan bago magsimula ang usok at apoy. May mga nagsabi rin na pagbalik ng kuryente sa lugar ang dahilan ng surge dahil sa brownout kahapon sa buong Baguio City. Samantala, may direktiba na rin na ang BFP na ng Central Office ang hahawak sa investigasyon. There's already a directive that the Bureau of Fire's Central Office or main office will take over the investigation. So yung mga forensics, as a result of the forensics, several items were already, several pieces of evidence, such as yung wire, at the same time, pati na rin yung mga materials doon. Kinuhanan na ng sample, titingnan kung merong mga accelerators, and at the same time yung wire, kaya kinuha yung wire, tinitingnan din kung merong arcing. Binigyang diin ng alkalde na hindi pa matutukoy ang tunay na sanhi ng sunog at kailangang hintayin ang opisyal na resulta ng forensic investigation. Nanawagan rin ang pamahalang lokal na iwasan ang pagkalat ng haka-haka at maling impormasyon sa nangyaring sunog. Monica, inaasahang ilalabas ang opisyal na resulta sa mga susunod na araw para linawin ang pinagmulan ng sunog sa DPWH Cordillera Office. Sa ngayon, Monica, ay patuloy pa rin ang istriktong pagbabantay sa aking likuran ng Baguio City Police Office para maingatan nga at masecure yung mga dokumento sa loob ng pinangyarihan ng sunog dito sa DPWH Cordillera Building. Monica? Maraming salamat, Grace Doctolero. Kalabing isang taon ng Wish Music Awards, hindi lang musika ang bida dahil highlight din ng gabi ang malasakit sa kapwa. Sa bawat nanalong artist sa 19 major categories, may pagkakataon silang magbigay ng tulong sa Philippine Cancer Society na isang organisasyon na patuloy na sumusuporta sa mga pasyenteng lumalaban sa sakit na cancer. Ito ang balita ni Jed Naresina. Congratulations, Paul and Bolin. Congratulations, Amiel Sol, his beneficiary, the Philippine Cancer Society. Using music to make a difference beyond the stage. Wala umpisa, ito na ang naging advocacy ng Wish 1075. Ang maging tulay hindi lang sa pagpapalaganap ng original Filipino music, kundi maging sa pagtulong sa nangangailangan. Sa mga nakalipas na taon ng Wish Music Awards, iba't ibang charitable organizations na ang nakatanggap ng tulong mula sa mga nananalo OPM artists, mula sa mga community-based organization hanggang sa medical at social service causes na nagbibigay ginhawa sa maraming Pilipino. At sa pagsisimula ng bagong dekada ng Wish Music Awards, mas pinalakas pa nito ang puso ng istasyon na malasakit sa kapwa, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayong taon, ang benepisyaryo ng 11th Wish Music Awardee ay cancer patients na sinusuportahan at tinutulungan ng
Philippine Cancer Society. Ang Philippine Cancer Society ay isang organisasyon mula pa noong 1956 na nangunguna sa cancer research, education, prevention at patient services. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng cancer burden. Ayon sa datos, tinatayang nasa halos 150,000 ang mga bagong kaso ng cancer na naiuulat sa bansa taon-taon. Nananatili rin itong isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Ipinapakita ng mga datos ang malawakang pangangailangan para sa suporta at serbisyong medikal para sa mga pasyenteng humaharap sa matinding laban ng buhay. Ayon kay Jennifer Ginto, Operations Manager ng Philippine Cancer Society, hamon sa kanila ang mahal na gamutan ng mga cancer patient na kanilang sinusuportahan. Ang gastos nila per treatment, 80,000 per cycle. So, ilan cycle sila kada buwan? So, 3. So, saan nila kinukuha yun? Bagamat nakatatanggap ng suporta mula sa gobyerno, hindi pa rin madali para sa Philippine Cancer Society na pagkasyahin ng pondo, lalo na para sa mga batang tinatamaan din ng sakit na cancer. Kaya naman ayon kay Ginto, malaking tulong ang mga institusyong sumusuporta sa kanilang organisasyon gaya ng Wish 1075. Lalo na yung medication ng batang may cancer ngayon ay iba. Hindi siya kasama sa programa ng gobyerno. Karamihan ng gamot nila. So, ang laking tulong nito para pandagdag na pambili nila pagtuloy ng kanilang treatment. Sobrang laki talaga ng tulong dahil sobrang mahal ng gamot ngayon. Dagdag pa niya, dahil sa suportang natatanggap, mas lumalawak ang kanilang kakayahang tumulong sa mas maraming pasyente. Malaki kasi may mas iba pa kaming matutulungan bukod sa tinutulungan namin dahil may suporta na nagaling sa inyo. So yung suporta na para sa kanila nagaling sa amin, pwede pa namin i-extend sa ibang tao. So ang laking tulong talaga. Sa mga artist na nakapagbahagi ng tulong, mas nagiging makabuluhan ang kanilang panalo. Ikinatuwa ng mga ito ang oportunidad na magamit ang kanilang musika, hindi lang para makapagbigay ng saya, kundi ng suporta para sa mga nangangailangan tulad ng mga recipient mula sa Philippine Cancer Society. Very grateful kasi outside music marami pang matutulungan yung music and Wish. So very grateful ako and itong platform natin ay nagagamit natin beyond music. You know, it goes a long way and thank you to Wish for doing that kasi you know, it's not common na nangyayari yun charity along with the awards. Sobrang laking tulong noon sa mga nangangailangan, like sa mga cancer patients. And isa yun sa mga nagiging goals ko ngayon is to help other people na nangangailangan. And sa mga tulad natin na privilege na meron tayong bubong sa ulunan na natin, meron tayong nakakain pagkain, at hindi tayo nagdudusa sa araw-araw. Yun yung kagandahan dun. Kasi hindi lang siya for Wish, hindi lang siya for the artists, but it's really for everyone. So, pag yung blessing mo, sinishare mo talaga sa lahat ng tao, hati-hati tayong lahat dito, you're gonna break boundaries. Nagpasalamat naman si Wish 1075 innovator Kuya Daniel Razon sa patuloy na pagsuporta ng wishers sa musikang Pilipino at sa pagtangkilik sa Wish 1075 bilang gateway to the world. Kasabay nito ang pangako na ipagpapatuloy ng istasyon ang commitment nito na magamit bilang tulay sa pagitan ng musika at pagtulong sa kapwa. And you can count on us to help you keep breaking boundaries in the years to come. God willing, we hope to continue amplifying your voices and bringing your music to more people. At kalaki po niyan ay ang ating commitment sa charity. Especially in momentous events like this, we grab the opportunity to let charity shine through. As with our previous WMAs, our major award winners will have beneficiaries who will receive 100,000 pesos. Because in the same spirit of breaking boundaries, we also believe in using music to make a difference beyond the stage. Ang pag-asa po namin, kahit sa maliit na paraan lamang,
ay makatulong tayo ng higit sa mga nangangailangan. Sa pagtatapos ng 11th Wish Music Awards, muling pinatunayan nito na ang musika ay may kapangyarihan to break boundaries. Hindi lang sa entablado kundi sa puso at buhay ng mga Pilipino, kung saan ang bawat kontribusyon ay may potensyal na magbigay pag-asa sa nangangailangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatiling nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Pinaghahandaan ng mga taga-Albay ang posibilidad ng dobleng kalamidad na dulot ng inaasahang epekto ng Bagyong Ada at aktibidad ng Bulkang Mayon. Kaya ngayon pa lamang inililikas na ng lokal na pamahalaan ng ginubatan ang aabot sa 7,000 residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Ito ang balita ni Brian Salatandol live. Ryan, ilang barangay pa ang maapektuhan dito sa kalamidad na ito at kung sakaling lalala pa ang sitwasyon, madadagdagan pa ba ito? Yes, Monica, magandang gabi. Sa ngayon ay meron tayong 2 barangay na inililikas ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan. Ito ang barangay ng Maninila at Masarawag dito sa Ginubatan, Albay. At kung sakaling lalala pa o mag-aangat sa alert level 4 ang Bulkang Mayon, ay maaapektuhan ng 7 pang barangay o mahigit sa 20,000 katao dito sa Ginubatan, Albay. Monica, nagsasagawa ng evacuation effort ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan, Albay dahil sa inaasahang epekto ng 2 kalamidad na sabay natatama sa bayan. Sa kabila ng mataas na aktibidad ng Bulkang Mayon, mataas din ang tsansang dadaanan pa ng Bagyong Ada ang probinsya ng Albay. So with the Mayon threat, mas doble ang namin, ang preparasyon. Naka-prepare na po yung evacuation centers natin and andun na rin po yung mga initial na relief packs. So may start lang po yung natin, yung paghakot mamayang hapon. Lahar Flow ang isa sa mga kalaban ng mga residente sa Barangay Maninila at Barangay Masarawag dito sa Ginubatan, Albay. Kaya naman mahigit sa 2,000 pamilya ang inililikas ngayong araw ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang iba pang sangay ng pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. May instruction sa team, dapat po nasa safe place na po yung mga tao natin before 6 o'clock. Before 6 o'clock, dapat nasa evacuation centers na po sila. Ang 4,854 na mga residente sa Barangay Masarawag ang dadalhin sa Maoraro High School, habang 545 families o katumbas ng 1,859 individuals naman sa Barangay Maninila ay dadalhin sa kanilang pansamantalang matutuluyan sa Ginubatan East Central School. Ayon kay Mayor Ann Gemma Onghoko, nakahanda ang mga ayuda na ibibigay sa mga apektadong mamamayan sa kanilang bayan. Nakahanda din sila sa mga additional evacuation plans kung sakaling mas lalala pa ang kalagayan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bulkang Mayon. At ayan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Naninindigan ng dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto na wala siyang nilabag ng ipabalik sa National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Kasunod ito na paghahain ng panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa kanya at kay dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Evaluation muna. Of course, it has to undergo evaluation. It was filed this morning, and we will just look at the allegations to see if they're actionable, and of course, if it merits
any further action on the part of the Ombudsman. Pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay ng nangyaring 60 billion fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury noong 2024 ayon sa kautusan ni Recto nang siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, titingnan nila kung may mga sapat na basihan ang mga aligasyon. We have to look at the totality of the picture para malaman natin kung saan natin dadalhin yung kaso. Kung ano ang pwedeng gawin, kung ito ay mag-merit ng criminal liability o kaya meron pang ibang liability na pwede mag-attach. Kaninang umaga, nagtungo ang grupo ng mga doktor, abogado at health advocate dito sa tanggapan ng Ombudsman. Ito'y upang maghain ng formal na reklamo ng technical malversation, plunder, graft at grave misconduct laban kay Recto at Ledesma. Nitong nakaraang December 2025, sumang-ayon ang lahat ng Supreme Court Justices na dapat ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na excess fund ng PhilHealth. Bunsod nito, naniniwala ang kampo ng mga complainant na pasok sa kasong technical malversation ang nangyaring lipat pondo. Kasi tayo pinapaubaya natin as taong bayan dito sa mga opisyalis natin ay kung gagamitin lang ang pera ng taong bayan na para sa PhilHealth and Universal Health Care para sa mga Pilipino at sa mga miyembro ng PhilHealth ay gagamitin sa iba ay may mali na doon. Nitong nakaraang buwan, una nang inireklamo sa Office of the Ombudsman sina Recto at Ledesma sa mga kaparehong rason. Samantala, muling iginiit ni Recto na wala siyang nilabag na anumang batas sa nangyaring fund transfer. Sa inilabas na pahayag ng Executive Secretary, nanindigan itong inosente, batay na rin sa mga pahayag ng Supreme Court Justices na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang kalihim. Alinsunod sa mandato ng Kongreso, kasunod ng probisyon na lipat pondo sa General Appropriations Act o GAA ng 2024. Minabuti po nating kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint." Kinukuha pa ng UNTV ang panig ni Ledesma patungkol dito, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na ipapadeport na sa Russia ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ito ay matapos siyang makulong dahil sa harassment sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Ayon kay Attorney Arvin Cesar Santos ng Bureau of Immigration, naglabas na ng deportation order ang Board of Commissioner ng BI laban kay Dorovetsky. Ngunit kailangan pa niya ng clearance mula sa National Bureau of Investigation at mga korte kung saan siya nagkaroon ng mga kaso. Dagdag pa ni Santos ang mga kasong isinampa laban kay Vitaly sa Taguig Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court ay tinuturing ng resolved. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, kapag nakumpleto na ang lahat ng kinakailangang dokumento at escort arrangements, inaasahang isasagawa ang biyahe mula Manila patungong Kalibo, Aklan bago tuluyang bumiyahe diretsyo sa Moscow, Russia. Tinatayang matatapos ang buong deportation process sa loob ng 1 linggo. Let this be a reminder to all our visitors here in the Philippines that we always welcome tourists and visitors. We treat them with respect, we accept them, and we expect them to follow the same rules as we follow the same rules when we travel. We have no ill feelings against Vitaly. He has served this time and he has shown his remorse, and he is now a free man when he goes back to Russia. Good news para sa mga commuter. Simula ngayong araw ay maaari nang magamit ng publiko ang libreng Wi-Fi connection sa 17 EDSA busway station. Samantala, tatapusin muna ang rehabilitasyon ng nalalabing 3 busway station bago ito kabitan ng Wi-Fi connection.
Ito ang balita ni Benedict Samson. Ayan, halimbawa, nandito kayo. For some reason, kailangan nyo makontak yung pamilya nyo. Wala kayong signal. Halimbawa, dito may signal ka na. Or, may signal ka nga, ayaw mo naman mabawasan yung load mo, dito ka na sa free wifi. Ang internet connection kasi ngayon, ang wifi, no, pwede na natin kasing sabihin, no, na parang basic necessity na rin po siya sa atin ngayon. Unlimited at aabot sa 60 megabytes per seconds na internet. Ganito kabilis ang free internet na magagamit ng mga commuter sa EDSA busway stations. Kanina, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang free wifi sa EDSA busway station. Sa kasalukuyan, 17 istasyon ng EDSA bus carousel na ang may free internet. Ang Monumento, Bagong Barrio at Guadalupe busway station ay wala pang libreng internet dahil kasalukuyan pang under construction ng mga naturang istasyon. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang nasabing proyekto na nakaugnay sa cashless payment sa bus. This will complement our cashless payment. Ibig sabihin, pagdating po dito, kung gusto nyo pong magbayad through GCash or other e-wallets, hindi nyo po kailangan gamitin ang inyong mobile data. Kaya naman para kay Raymar Cruales, malaking bagay sa tulad niyang empleyado ang makatanggap ng libre, lalo na kung minsan ay kinakapos din siya ng budget para sa mobile data. For communication, helpful yun kasi syempre, gaya ng sabi ko, pag rush hour or mahaba yung pila, so at least makapag-update din tayo sa family natin while waiting. Kasi syempre minsan maghahanap sila, ba't late na, ba nung oras na, ba't di ka pa nakaka-uwi. Yeah. Pero yun, kung magkakaroon ng wifi, at kasi minsan yung mga kami nag-work, hindi naman laging may data kami. Yeah. Malaking tulong din. Sisikapin naman ng DICT na sa buwan ng Marso ay mailatag na ang mga fiber optic cable para sa free internet sa mga busway station. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, habang wala pa ang fiber optics na may mas mabilis na koneksyon ay gamitin muna sa makabuluhan ang free internet. Siyempre, bawal dyan yung mga illegal gambling. I-block na rin namin dyan yung mga, alam mo na, yung mga OSAEC, yung mga child porn, yung mga yan. Bawal na yon. So, we're limiting the access to yung pang-productive use talaga. Tiniyak din ng DICT na safe sa publiko ang pag-access sa free internet na kanilang inilagay. Kasi minsan may makikita ka na lang na SSID, magkoconnect ka doon, babala sa publiko, pag hindi nyo kilala yung Wi-Fi access point, huwag kayong connect ng connect. Baka mamaya kinukuha yung credentials. Pero pag dito sa free Wi-Fi, makikita nyo naman, isa lang yan. Kahit saan ka pumunta, yung free Wi-Fi for all, yun eh. Mas secure yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Abra de Ilog ang mga ulat hinggil sa umano'y pagkasawi ng mga batang katutubo sa engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa kanilang bayan noong January 1. Ang Armed Forces of the Philippines may panawagan naman sa mga magulang at guro na paigtingin ang pagbabantay sa mga estudyante upang maiwasan na ang mga kahalintulad na insidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Dahil po dito sa nangyaring insidente ay wala po, at ako po ang nagpapatunay, wala pong batang mangyan, 3 batang mangyan ang namatay. Yan po ay ako na po mismo ang nagsasabi. Pinasinungalingan ng pamahalaang bayan ng Abra de Ilog Occidental, Mindoro ang ulat na may 3 batang mangyan na nasawi at may mga sibilyang nadamay sa engkwentro sa pagitan ng militar at rebelding New People's Army noong January 1. Ayon kay Mayor Meg Constantino ng Abra de Ilog, walang katotohanan ng naturang mga aligasyon at walang naitalang sibilyang nasawi sa insidente. Taliwas ito sa pahayag ng ilang militanteng grupo na nagsabing bukod sa isang estudyanteng nasawi, may mga batang mangyan iraya umanong napatay at may ilang ding nasugatan sa naturang engkwentro. Pakiusap ni Mayor Constantino, huwag idamay ang kanilang tahimik na bayan sa anumang kaguluhan, lalo na't namumuhay silang payapa kasama ang mga katutubo. Yun lang po sana ang request namin na huwag ipakita ang bayan ng Abra de Ilog na parang nakubkub na ng mga militar, na dito ay kaguluhan.
Nababahala din sila sa anumang pananaliksik na idinadahilan ng mga progresibong grupo. Bagamat bukas anya sila sa anumang pag-aaral at research, pero giit ng alkalde, hindi nila alam ang ginawang research ng mga kabataan noong Disyembre. Kino-coordinate namin sa barangay o sa mga IP leaders na kanilang papasukan. At yung po ay aming pagminsan ay pinasasamahan pa po namin ng guide pag hindi alam ng mga bata. Kaya po yung nangyaring ito na insidente ay medyo hindi po namin talaga alam. Wala po kaming alam na pananiliksik na ginagawa in a holiday season. At hindi rin po namin alam na may mga kabataan na nananiliksik sa panahong iyon. Maging ang pamahalaang panglalawigan ng Occidental Mindoro, kinondina ang mga aktibidad ng New People's Army sa probinsya na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko, sumisira sa kapayapaan at kaayusan at banta sa seguridad ng lalawigan. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga magulang, guro at mga institusyong pang-edukasyon sa buong bansa na mas paigtingin ang pagbabantay at pagprotekta sa mga estudyante upang maiwasang magkaroon ng kahalintulad na insidente. We therefore call on the parents, itong mga teachers din, and academic institutions, and of course yung mga community leaders, to also take an active role in safeguarding our young people. So hindi na natin gusto na maulit pa yung mga ganitong senaryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 6:45 na nagsasabi, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.